Sa mga nagtatanim, dalawang klase lang ang bunga. The good fruit and the bad fruit. Ang mabuting bunga at hindi mabuting bunga. Ipagpalagay natin tayo ay mga bunga. Tanungin natin ang ating sarili, mabuting bunga ba ako o masamang bunga? So, paano natin malalaman kung tayo ay mabuting bunga? Magninilay tayo sa ating sarili. Kung ako ba ay nabubuhay sa pagmamahal, peace of mind? Ako ba ay marunong magpatawad? Ako ba ay kayang magbigay sa abot ng aking makakaya o bigyan? Yan ang isa sa mga palatandaan na tayo ay isang mabuting bunga. Sa unang pagbasa, ito po yung tinutukoy ko, the good fruit and the bad fruit. Yung unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ipinapakilala ni Propeta Isaias ang kaibigan. Ang kaibigan na ito ay may-ari ng ubasan. Remember, yung friend na Isaiah ay may-ari ng ubasan. At itong may-ari ng ubasan, mahal na mahal niya ang ubasan. Sa kanyang pagmamahal, ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal, effort, time, pera, para mapaganda at mapalago ang kanyang ubasan. Dahil nga binuhos niya doon lahat-lahat, ang kanyang focus, ang kanyang pagmamahal, pumili siya ng mga seeds ng grapes para itanim. The best seeds ang itinanim niya sa kanyang ubasan. Lo and behold, nung dumating na ang araw ng pagpitas, harvest time, na-surprise ang kaibigan na Isaiah, yung may-ari ng ubasan, na-surprise siya sa kanyang pag-harvest. Ang kanyang napitas ay mga wild grapes. Pag sinabing wild grapes, maasim, mapait, hindi siya quality. Kaya nagtanong ang may-ari ng ubasan, kulang pa ba ang aking effort? Kulang pa ba ang pagmamahal ko sa ubasan na ito? Di ba best ang aking ibinigay? Best seeds ang aking itinanim dito. Pero bakit maasim, mapait, wild grapes ang aking naani? Ito yung pagpapakilala ni Isaiah sa Diyos. Inalintulad niya sa may-ari ng ubasan. Ang Diyos ay ibinuhos ang kanyang pagmamahal, hindi lamang sa Jerusalem at Judah, sa buong mundo, Pilipinas at kahit saang mundo dito, kahit saang lugar sa mundo. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa mundong ating ginagalawan. Nag-invest ng time, ng effort. Remember the creation story? Ano nangyari? First day, sabi ng Diyos, it was good. Second day, third, fourth, fifth, good, 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 good. Pagdating sa sixth day, nilikha ang tao. Anong sinabi ng Diyos? Very good. Lahat good. Prepare ang mundong ito para pagdating natin, very good lang mundo. At tayo'y nilikha ng Diyos, very good. Nag-invest ng love, effort, para maging the best ang mundong ating ginagalawan. Pero ano nangyari? Babalik tayo sa tanong na Isaiah, ng tanong ng Diyos, kulang pa ba ang pagmamahal ng Diyos? Kulang pa ba ang paglikha ng Diyos para maging mabuti, maganda? Napakaganda ng mundo. Pero bakit anong nangyari? Today is the culmination ng the year of creation. Sa araw na ito, at timely pandemic, binibigyan ng diin ng ating Santo Papa ang ugnayan natin sa isa't isa. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Kung mayroong problema ang isa, apektado ang lahat. Nagkaroon ng virus, apektado lahat.
Kung ating pagninilayan ang mundong ginagalaw natin na kung saan nilikha ng Diyos na napakaganda, unti-unti nasisira. Ito ba yung kulang pa ba ang pagmamahal ng Diyos? Kulang pa ba ang biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa mundong ating ginagalaw? Bakit ang mundo ay nasisira? Pero may hope pa rin. Dahil marami pa rin ang taong kumikilos. May mga grupo pa rin na kumikilos para pangalagaan ang ating ginagawa. Sa ating mga sarili, ang daming binuhos ng biyaya ng Diyos sa atin. Kung ating bibilangin, kulang ang ating mga daliri sa kamay at paa para bilangin ang mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pero ano nangyayari sa tao ngayon? Sa halip na love, marami pa rin ang hatred na nangingibabaw. Sa halip na kapayapaan, maraming kaguluhan. Sa halip na pagkakaisa, division, pagkakaisa, hatred, kung ano-anong tinatawag natin sa isa't isa. Pag hindi natin kakampi, kalaban natin at sisiraan natin. At ang halaga ng buhay, napaka-mura ng buhay ng tao ngayon. Ito ba yung bunga na ina-expect ng Diyos para sa atin? Ito po yung ating magandang pagnilayan. Malalaman natin yan kung tayo ay nalilihis na sa pagiging mabuting bunga. Kung ang ating buhay ay napupuno na ng hatred, injustice, kaguluhan, at tayo nagiging makasarili. Nagiging self-centered tayo. Yan po ang image na pinakikita sa atin ng propeta Isaias. Kung tayo ay nagiging self-centered na, selfish na tayo, wala na tayong pakialam sa ating kapwa, yan ang indicator na tayo ay hindi na nagiging mabuting bunga sa mundong ito. Nagiging maasim na tayo, nara tayong maasim na ubas, na samantala, all the best ang ininvest ng Diyos para sa atin. In our gospel, ito yung palatandaan ng masamang bunga. Hindi na nakikinig sa salita ng Diyos at hindi na tinatanggap ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagpadala ng mga tao para hikayatin na bumalik sa Kanya. Pero sa halip na makinig ang mga tao, pinatay. Ito yung gospel, binigay na parable ni Kristo. Meron daw may-ari ng ubasan. So another grapes. Anong klaseng grapes naman ito? Most probably the best grapes rin ito. Mahal ng may-ari ng ubasan, ng kanyang ubasan, kaya nag-invest rin siya ng time. Binakuran niya pa ito. Pero umalis siya. Pero pinaalaga niya sa kanyang mga tenants. Pagbalik niya, araw na ng harvest time, at kukuha na siya ng kanyang parte. Nagpadala siya ng kanyang mga tauhan, ng kanyang mga alipin. Pero sa halip na magbigay ang mga tenants ng share, ano ginawa nila? Pinatay nila, binato, kinulong. Nagpadala uli ang may-ari ng ubasan ng another batch para kunin ang parte niya. Hindi naman niya kinukuha lahat. Kukunin lang niya kung anong nararapat. Pero sa halip na magbigay ng share, ng renta ang kanyang mga tenants, pinatay, pinahirapan, at ikinulong rin. Sabi na may-ari ng ubasan, ipapadala ko ang aking anak. Irerespeto nila ang aking anak. Pero ganun rin ang nangyari. Pinatay rin nila. Ito yung story. Ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta, nagpadala ng mga taong naging instrumento para mapabalik ang mga tao. Pero sa halip na magbalik loob ang mga tao, ang mga punong saserdote, ang mga lideres ng templo, hindi sila nakinig. Naging self-centered sila. Hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos. And Jesus is the Word of God. Kaya ano nangyari? Sa first reading and the gospel, iisa lang ang naging resulta. Sabi ng may-ari ng ubasan, hahayaan ko
ang mga ubas mamatay. Ipatitigil ko ang ulan. Hahayaan kong pumasok ang mga wild animals para masira at mamatay ang mga ubasan na ito. Ganun rin dito sa gospel. Kukunin ko ang ubasan ko at ibibigay ko sa mas karapat-dapat. But the question is, ganun ba ang imahe ng Diyos? Madali siyang magalit? Wala siyang patience? Hindi po. Ang Diyos ay maraming paraan upang mapaalalahanan tayo. Upang maibalik tayo sa Kanya. Madalas tayo lang ang lumalayo at lumalayo ng palayo. Matagal magalit ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng parusa. Ang parusa na yan ay epekto yan ng ating pagtalikod. Hindi yan parusa. Yun ang consequence ng ating pagtalikod sa Diyos. Kung tutuusin, ayaw ng Diyos na mapalayo tayo. Kaya pag nilayan po natin ito sa linggong ito, ang daming blessing na binigay sa atin ng Diyos. Tandaan po natin, para tayo maging makabalik at maging mabuting bunga sa mundong itong ating ginagalawan. Pag nilayan, una, meron po akong ibibigay sa inyo na 4 P's. Hindi po ito pangtawid pamilya. Una is pag nilayan natin. Anong ating pagninilayan? Pagnilayan natin ang mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Marami yan. Buhay, pamilya, kalusugan, hangin, at dami yan. Ating pagnilayan ang pagmamahal ng Diyos. Ang biyayang ipinagkaloob natin sa atin ng Diyos. Pangalawang P. Dahil nga marami tayong biyaya, marami tayong blessing. Ang blessing ay hindi nasusukat sa pera at material na bagay. Ang blessing, ang grace is relationship with God. Dahil nga sa blessing na ito, dahil nga sa grace from God, pangalawang P, magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Patuloy na pagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa Kanyang patuloy na pagmamahal, pagpapatawad sa ating lahat. Pangatlong P, palaguin, paramihin. Ang mga blessings na ito na pinagpapasalamat natin, paramihin natin ito. Ibahagi natin ito sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangailangan. Palakasin natin ang kapayapaan, pagmamahal, ang pagiging generous sa isa't isa. At ang pang-apat na P, pabuya. Kung gagawin natin lahat ng ito, gagawin natin, susundin natin ang kalooban ng Diyos para tayong mga tenants ng Diyos na ipagkakatiwala sa atin. At ang pabuya na ito, hindi lamang ang mundong ginagalawan natin, pati ang kaharian ng Diyos. Tayo ay magiging kabahagi sa kaharian ng Diyos. Tayo ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yan ang pabuya sa ating lahat. Kung tayo ay magiging faithful, kung tayo ay magiging magpasalamat sa Diyos, laging nagpapasalamat sa Diyos at pagnilayan natin ang mga bagay na pinagkaloob sa atin. Uulitin ko po ang 4 P's sa linggong ito para tayo maging mabuting bunga. Una, pagnilayan ang mga biyayang pinagkaloob sa atin. Pangalawa, magpasalamat tayo sa mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pangatlo, paramihin, palaguin natin ang mga biyayang ito at ibahagi sa ating kapatid. At ang pang-apat, may pabuyang nakalaan para sa ating lahat. At ang pabuyan na yan ay ang kaharian ng Diyos.